Ang Pagudpud ang pinakadulong bayan sa probinsya ng Ilocos Norte at isa ito sa mga dinarayong destinasyon sa Hilagang Luzon. Pero sa biyahe kong ito, hindi lang ganda ng tanawin ang bumungad sa akin. Ito ang Blue Lagoon, isa sa magagandang dalampasigan sa Ilocos Norte. Pero ngayon, nagkalat ang troso, basura, at sirang mga resort. Matinding bagyo ang dumaan dito. Ang dating buhay na lugar, ngayon ay tahimik. Tila naghihintay ng muling pagbangon. Mula sa dalampasigan, oras na para magpatuloy ang ating biyahe. Dadaan tayo sa Patapat Viaduct. Isa ito sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas na dumadaan sa gilid ng bundok at tanawang malawak na dagat. Isang paboritong ruta ng mga biyahero at rider. Next stop, ang Little Batanes of the North. Aakyatin natin ang matarik na daan para marating ang tuktok ng burol. At pagdating sa taas, isang nakakabighaning tanawin ang sasalubong. At syempre, hindi pwedeng hindi mapuntahan ang Saud Beach. Isa sa magagandang dalampasigan sa Pilipinas at kilala rin sa ibang bansa. Pino ang buhangin, malinaw ang tubig, tahimik at hindi matao. At huli nating bibisitahin ang Bangi Windmills, mga dambuhalang wind turbines na nagbibigay ng malinis na enerhiya sa buong Ilocos Norte. Isa rin ito sa mga pinaka-iconic na tanawin sa Hilagang Luzon. Kaya tara, simulan na natin to. Ito nakabagsak na sa lupa. Yung dating ganda nung resort na to, unti-unti nang nawawala. Isang malamig, mahangin at maulan na umaga dito sa Blue Lagoon, Pagudpud, Ilocos Norte. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura o kondisyon ng kilalang Blue Lagoon dito po sa Pagudpud pagkalipas ng malakas na bagyo na dumaan dito. Ito ang Blue Lagoon sa bayan ng Pagudpud, isang paraiso sa Ilocos Norte na kilala sa malapulbos na puting buhangin at malinis na asul na tubig. Isa ito sa mga pinupuntahang destinasyon ng mga turista dahil sa natatanging ganda nito. Ngunit matapos ang pananalasa ng malakas na bagyo sa probinsya, nagbago ang anyo ng Blue Lagoon. Ang dating malinis na dalampasigan, ngayon ay puno ng naglalakihang troso at samot-saring kalat na inanod ng malakas na alon. Ang dating masayang tanawin na puno ng mga turista, ngayon ay tahimik at napapalibutan ng bakas ng matinding hagupit ng kalikasan. Yan, tingnan nyo kung gaano kalaki yung naging damage dito sa Blue Lagoon. Makikita natin sa dalampasigan itong mga troso na naglalakihan. Mula rito hanggang dun, paikot yan sa karagatan dito sa Blue Lagoon. Pagmasdan ninyo kung gaano kalalaki yung mga troso dito na nakakalat sa dalampasigan ng Blue Lagoon. No? Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin na talagang malalaki yung alon dito sa Blue Lagoon. Gawa nga po ng malakas na hampas ng hanging amihan. Ngayon ay November 25, 2024. Kahit isang turista, wala tayong nakikita rito na naliligo. Nung unang pagkakataon na nakarating tayo dito, yung paggising pa lang natin ng umaga, pagpunta natin dito, talagang tambak na yung mga turista na bumibisita rito at naliligo sa napakagandang Blue Lagoon ng Pagudpud. Dati, ma-enjoy mo ang paglalakad dito. Ngayon, ito na lang yung mga buhangin na nakalabas at halos natatakpan na ng makapal na kahoy.
Sa ngayon, nakakita ko rito ng mga lokal na kasalukuyang nililinis yung mga nakakaalat na kahoy dito sa dalampasigan ng Blue Lagoon. Lapitan natin. Kuya, good morning. Buhangin pa yan? Pwede palakaran yan? Pwede ba? Grabe. Bagyong Marce ba kuya kung meron dito? Bagyong Marce? Ha? O Pipito? May sunod-sunod na bagyo. So ngayon meron tayong nakitang lokal dito kasalukuyang nililinis yung mga kahoy. Nagagamit niyo po yung mga kahoy na yan pang gatong. Kuya, yung mga kalat na to, yung malalaking kahoy, mga troso, saan po ba nanggaling ito? Galing sa sir, Cagayan. Galing na Cagayan. Oo sir, Cagayan River sir. Cagayan River. Oo sir. So yun, yung mga kahoy pala na nakikita natin dito at naglalaki ang mga troso, ito pala ay nagmula pa sa Cagayan River. Dinala dito sa Blue Lagoon. And then ngayon, yung mga local dito, ang ginagawa nila, nililinis nila, kinukuha nila yung mga kahoy na pwede nilang magamit pang gatong, no? Oo. Pwede rin pang sa bahay sir. Oh, yung mga trosong malalaki, no? Oo. Pero kuya, yung mga bahay dito, wala namang na-damage. Ay, madami sir. Marami. Pati yung mga beach resort, no? Oo sir. So yung bagyo daw na super typhoon na Pipito, yun daw ay hindi masyadong naramdaman dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Talaga ang nagbigay doon ng malaking damage dito yung bagyong Marcy, no? Maraming salamat kay Kuya Michael, isang lokal dito sa Blue Lagoon, Pagudpud, Ilocos Norte. Kung kayo ay nagpaplano din na bumisita dito po sa Ilocos Norte, sa bayan po ng Pagudpud, ay wag muna po dahil ngayong buwan, ngayon ang buwan ng hanging amihan. Ang sabi ng mga lokal dito na ngayong November hanggang February, hindi daw magandang bumisita ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Pumunta kayo dito ng March o summer. Yun yung pinakamagandang kondisyon ng panahon dito, yung maaliwalas ang panahon, may enjoy natin yung magagandang mga white beaches dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. So ngayon, kailangan na nating bumiyahe ulit para subukan puntahan yung ilang tourist destination dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang mga pangyayaring ito ay isang paalala na sa kabila ng kagandaang inihandog sa atin ng kalikasan, tayo rin ay may pananagutan sa pangangalaga nito. Ngunit sa kabila ng kalamidad, may pag-asa. Ang kalikasan ay may kakayanang bumangon sa pagkakaisa ng komunidad at malasakit ng bawat isa. Muling babangon ang Blue Lagoon, muling kikislap ang kanyang puting buhangin at ang tubig ay muling yayakap sa dalampasigan. Dala ang panibagong simula at ang pagbalik ng natural na ganda nito. Dito makikita natin yung damage ng bubong, oh. Grabe guys, oh. Yan, tingnan nyo, oh. So ito pala yung Hanas Beach Resort. Isa po ito sa mga talagang sikat at pinupuntahan ng maraming turista dati. Nung ito ay bukas pa. Matagal ng panahon na ito po ay sarado. Ano, Hanas Beach Resort and Convention Center. Barangay Baloy, Malingay, Pagudpud, Ilocos Norte. Yan yung itsura ngayon ng Hanas. Makikita natin yung damage ng bubong dito. Pati dito pala, nilipad na yung yung bubong. Lahat, pati yung balangkas ng bubong na ito, wala na. Yung dating binibisita ng maraming turista dito sa Blue Lagoon, itong Hanas Beach Resort, ay nagmistulang haunted na, oh. Parang ghost town na yung itsura na ito. Wasak-wasak yung mga bubong. Tapos wala ka tayong makikita kahit isang tao dito. Biyahe na ulit tayo. So pupuntahan natin dito sa Pagudpud, Ilocos Norte yung Patapat Bridge.
Medyo sumisikat na yung araw pero andun pa rin yung malakas na hanging amihan saka yung pag-ambon. Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang kulay ng tubig dito sa Blue Lagoon kapag ka-trick ang araw. Woo! Kaya po hindi tayo nagtataka kung bakit napakaraming bumibisita rito at gustong mapuntahan itong Blue Lagoon ng Pagudpud, Ilocos Norte. Siguro paglipas ng mga ilang araw, pag malinis na ito, pwede na ulit bisitahin itong spot na to. Maraming bakbak na bubong sa mga bahay. Ito pala yung Hanas Beach Resort dito sa Blue Lagoon. Sobrang laki kasi nito eh. Yan, tingnan nyo yung mga statue na nakakabit dito. Nakabagsak na lang dahil sa lakas ng bagyo. Ito nakatagilid na Ay grabe Ito nakabagsak na sa lupa. Yung dating ganda nung resort na to, unti-unti nang nawawala. Bukod sa abandonado na, unti-unti pang nasisira ng bagyo na dumadaan dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sana maayos ulit itong Hanas Beach Resort. Ang ganda pa naman dyan. Merong spot dito na mas mataas Marami ding humihinto rito para pagmasdan yung view. Tapos yung malawak na karagatan ng Blue Lagoon. Yan guys ganda Wow. Dito talaga sa spot na to makikita natin yung lawak ng karagatan dito sa Blue Lagoon. Makikita natin dito yung kabundukan, tapos yung windmill sa taas ng bundok. Tingnan nyo yung lawak ng karagatan na nakikita natin dito habang tayo ay pababa sa kalsada Paraiso. Ang ganda ng kombinasyon ng tanawin Tambuhan ng kabundukan, tapos yung magandang kulay ng karagatan dito. Iba din yung ganda dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Woo! What a view! Ito pala yung Bantay Abot Cave. Isa rin yan sa mga tourist spot dito sa Pagudpud. Ito yung cave na makikita nyo rito sa left side natin. Kung titignan natin yung alon ng karagatan, ang gandang pagmasdan pero sadyang mapanganib lalo na kung maliligo tayo sa mga oras na to. Okay, dito na tayo sa kalsada ulit, pinaka main road. Papunta na tayo ng Patapat Bridge. Mula dito sa may Blue Lagoon, malapit lang yung Patapat Bridge dito. Kaya kung kayo ay bumisita rin sa Blue Lagoon, pwede nyo ring daanan itong Patapat Bridge. At isa rin to sa mga kilalang tourist destination dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Welcome to Calvario Patapat Natural Park. Malapit na tayo.
Pero palang natural park dito. Tingnan nyo yung view na makikita nyo rito habang binabaybay ninyo yung kalsadaan papunta ron sa Patapat. Coastal yung dinadaanan natin dito guys. Tapos dito malalaki mga bundok sa kanan natin. Hindi na natin nakikita yung mga tanawin ng kabundukan dun, no? Matatakpan na ng malakas na ulan. Pero kung mabibisita nyo to na ang maganda panahon, nakapaganda ng lugar na to. Isa yan sa talaga namang napakagandang tourist destination sa ating bansa, itong Patapat Bridge. Sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, matatagpuan ang isang kahanga-hangang istruktura, ang Patapat Viaduct o mas kilala bilang Patapat Bridge. Sinasabing ito ang pang-apat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1.3 km at may lapad na 9.32 meter. Ito ay tinayo noong October 1986 upang pagdugtungin ang Maharlika Highway mula sa Ilocos Region patungo sa Cagayan Valley. Dahil dito, naging mas mabilis at mas ligtas ang paglalakbay sa hilagang bahagi ng bansa. Ang Patapat Viaduct ay dumaraan sa paanan ng Cordillera Mountain Range at mula rito, matatanaw ang Pasaling Bay at West Philippine Sea. Sa taas nitong 31 meter above sea level, makikita ang kahanga-hangang tanawin ng bughaw na karagatan sa isang panig at luntiang kabundukan sa kabila. Dahil sa ganda ng tanawin, tinatawag itong French Riviera of the North, isang destinasyong perpekto para sa mga nagmomotor, nagro-road trip o simpleng naghahanap ng magandang spot para sa litrato at cinematic shots. Yun, narating na natin ang Patapat Bridge. Alright. Grabe, oh, ganda. Ilang beses na tayo nakadaan dito. Sa tuwing tayo na pupunta, talagang enjoy na enjoy at busog na busog yung mga mata natin sa tanawin na ating nakikita rito. Isa ito sa mga tulay sa Pilipinas na talagang mag-e-enjoy kayo sa ganda ng tanawin na makikita nyo. Oh, mistulang waterfalls na to. Umaagos yung malakas na tubig mula dun sa taas, oh. Kaya naman lahat halos ng mga turista na bumibisita ng Ilocos Norte, hindi pa pwedeng hindi sila makakadaan dito sa Patapat Bridge. Solid, oh. Gawin pa tayo dun sa bandang dulo. Mahaba-haba din tong tulay na ito, eh. At yan, binuhusan na naman tayo ng malakas na ulan habang dumadaan tayo dito sa Patapat Bridge. Siguro silong muna tayo sa banda ron, sa pinakadulo. Woo! Okay, huminto muna tayo dito sa gilid ng Patapat Bridge para pagmasdan yung tanawin dito. Dito sa pinakataas ng Patapat Bridge, kapag pinagmasdan ninyo yung pinakababa, makikita natin dito yung malalaking bato. And then may ilan din na mga punong kahoy tayong nakikita sa dalampasigan. Pero hindi kagaya nung dami ng kahoy dun sa may Blue Lagoon. And tingnan ninyo yung hampas ng malakas na alon doon sa malalaking bato sa ilalim ng Patapat Bridge. Dito sa gilid ng Patapat Bridge, makikita natin yung haba niya hanggang doon sa pinakadulo. Hindi rin ganun kaganda yung kulay ng tubig dito ngayon. Makikita natin na may pagka-tsokolate. Gawa nga ng malakas na hanging amihan at walang tigil na pag-ulan dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, oh.
Pero kung tanawin lang din yung habol natin dito, kahit na ganito yung natsyempohan nating panahon, mag-enjoy pa rin tayo. Ang Patapat Bridge ay hindi lang isang kalsada. Ito ay isang patunay ng galing ng inhinyerong Pilipino na nagpapakita ng perpektong pagsasanib ng kalikasan at modernong istruktura. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na bumisita sa Ilocos Norte, siguraduhing dadaan sa Patapat Viaduct, isang kalsadang hindi lang dinisenyo para sa biyahe, kundi para sa pagkamangha. Ang sarap sa pakiramdam talaga na dumadaan tayo dito sa Patapat Bridge habang nakamotor. Kasi pag nakamotor tayo, talagang tanaw na tanaw natin yung malawak na tanawin dito habang binabaybay natin itong kahabaan ng Patapat Bridge. Ang Patapat Bridge po, ito po yung pang-apat na pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Yung Suzuki, tuwan-tuwa. Kaya talagang kapag kayo napunta ng Ilocos Norte, huwag nyo kakalimutan na bisitahin o puntahan din itong Patapat Bridge para masabi nyo na kompleto yung ginawa nyong pamamasyal o pagbisita sa probinsya ng Ilocos Norte. Talagang malimit yung mga bumibisita rito na humihinto para magpa-picture sa breathtaking views ng Patapat Bridge. Kaya para sa aming mga rider na kung saan pumupunta, isang karangalan yun na pupuntahan natin yung mga ganitong kahabang tulay na iilan lang sa ating bansa, no? Alright, napuntahan na natin ang Patapat Bridge. At ngayon, ang susunod na destination natin, pupuntahan natin yung isa pa sa mga kilalang tourist destination dito po sa Ilocos Norte. At ito po yung tinatawag nilang Little Batanes of the North. Okay, let's go! Yan, unti-unti nang sumisikat ang haring araw. Yan, medyo ramdam na rin natin yung init ng panahon. Sana magtuloy-tuloy na ito. Pero yung malakas na hanging amihan, andito pa rin. Ramdam pa rin natin. Tingnan nyo yung wind turbine dito, oh. Wow. Asen. Yun yung mababasa nyo dun sa tuktok ng windmill. Ang lulupit din ng mga kurbadahan dito sa Pagudpod na dadaanan ninyo. Para din siyang ahas eh. Malabituang manok din na kalsadahan yung dadaanan nyo dito sa Pagudpod, Ilocos Norte. Okay, time check 1:27 PM. Magmamotor pa tayo ng 14 minutes, 7.8 kilometers. Mararating na natin ang ating destinasyon. Okay, liliko tayo dito sa kanan. Eto, mayroong arko nakasulat Kaunayan. 5 Kaunayan. Okay. Taas pa rin ang hangin, no? Ganda rin ang kalsada rito. Dadaan tayo sa Kabukiran. At syempre windmill yung makikita nyo rito. Kapag ganito talaga yung dinadaanan natin, ramdam na ramdam natin yung ganda ng probinsya. Yung maayos na kalsada. Meron tayong natatanaw na ilog, Kabukiran, tapos kabundukan. Kaya kahit gaano kalayo yung mga pinupuntahan natin, kapag ganito na yung ruta na ating dinadaanan, talagang napapawi unti-unti yung pagod. Tapos yung sariwang hangin pa,
Kaso malakas lang kasi nga amihan. Sarap magmotor guys. Ito na yung Little Batanes of the North. Dati napuntahan namin ni Brad dyan. Pero sabi ni Suki, meron daw isa pang Little Batanes dito na tinatawag na nakakakyat yung motor. So yun yung pupuntahan natin. Yan, taas din na ito. Last time kasi nung nag North Loop kami ni Brad, yun yung pinuntahan namin na Little Batanes. Pero ngayon meron daw ditong tinatawag din na Little Batanes. At ang kaganda, nakakakyat yung motor. Doon kasi sa dinaanan natin, kailangan natin mag-trek papunta dun sa pinakatuktok. Ito yung sinasabi ni Suki na pwedeng iakyat yung motor. Pero kaso mukhang madulas yung daan. Okay, dito na tayo sa tinatawag din nilang Little Batanes of the North. Kaso kailangan nating umakyat dito gamit ang motor papunta roon sa taas. Nakikita ko na maputik dahil nga walang hinto yung pag-ulan dito. Pero susubukan pa rin natin na makakyat. Ayun, nasusuko sa taas Kahit scooter lang yung motor natin, siguro kakayanin naman yan dahil maganda naman yung gulong natin. Yan, naka dual sports tayo na Shinko tire. Syempre bago tayo umakyat, kailangan natin patayin yung traction control kasi dudulas lang yung gulong natin. Okay, ready to go. Let's go. Taas din na ito. Woo! Solid. Yun. Alright. Wow, ganda rito sa taas. Woo! Baba muna tayo. At sa wakas, narating na rin namin ang tuktok ng Borol. Dito ay tahimik, malamig ang hangin. At sa harap namin, isang napakagandang tanawin. Bughaw na dagat, malalawak na burol, at mga nakapalibot na windmill. Nakakawala ng pagod, nakakagaan ng loob. Yung tipong gusto mo lang tumayo dito at namnamin ang bawat sandali. Sa ganitong lugar mo mararamdaman kung gaano kaganda ang mundo. Ang sarap sa pakiramdam, yung tipong parang ang saglit na nakawala sa lahat ng ingay at gulo ng buhay. Kitang-kita natin yung hampas ng malakas na alon sa dalampasigan. Makikita rin natin dito yung mga windmills. Yun yung mga tanawin na makikita nyo rito. Siyempre, dito sa part na to, makikita natin yung kabundukan na yun. At iyon yung isa pang Little Batanes na tinatawag nila dito. So ngayon, sobrang lakas talaga ng hangin. Siyempre, hanging amihan pa rin yung nararanasan natin dito. Ipaparinig ko sa inyo kung gaano kalakas yung hangin dito, guys. Tanggalin natin yung dead cat natin ulit. Ganyan kalakas yung hangin dito sa Little Batanes. Hindi lang tayo makapagpalipad ng drone dahil sobrang lakas nga ng hangin. Kahit tayo halos tinatangay na dito sa lakas ng hangin, na may kasama pang ambon. Sulit na sulit din na magiging bakasyon nyo sa Pagudpod, Ilocos Norte kung kayo ay pupunta rito at iakit ninyo yung mga motor ninyo. Okay guys, palakas na ng palakas yung ulan. Kailangan na namin bumaba. Baka mas mahirapan pa kaming bumaba dahil baka mas tumulas pa yung daan na aming bababa. Okay, sana mapuntahan nyo to, Little Batanes of the North. Ganda rito! Woo! Pupuntahan naman natin yung susunod na destination natin dito sa Pagudpod. At ito po yung Saud White Beach. So mula dito sa Little Batanes, 18 minutes, 11 kilometers yung magiging biyahe natin. Time check, 3:15 PM. Okay, let's go!
Dumadaan tayo ngayon sa isang diretsong kalsada, tapos sa bawat gilid makikita natin maraming mga pine trees. Ito yung ruta na papunta doon sa Saud White Beach. Tapos isang kumpol na windmill yung nakikita natin dito sa left side natin. Ang ganda rin ng ruta na to. Four minutes, 1.7 kilometers, nandun na tayo. Dito sa kanang bahagi natin, beach resort na ito eh. Nakikita ko na yung karagatan. Siguro part na rin ito ng Saud Beach. May ginagawa pala dito. Yan. Park tayo dito. Yeah. Sa hilagang bahagi ng Luzon, matatagpuan rin ang isang nakakabighaning dalampasigan, ang Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang baybayin ay may malapulbos na puting buhangin, malinaw at asul na dagat at isang payapang tanawin na mahirap hanapin sa iba. Dahil dito, tinagurian itong Boracay of the North. Noong 2021, kinilala ng Travel and Leisure ang Saud Beach bilang isa sa 25 pinakamagandang dalampasigan sa buong mundo. Isang patunay kung gaano ito kahalaga sa turismo ng bansa. Sa mismong baybayin, mararamdaman ang pinong buhangin sa paa, habang ang alon ay banayad na sumasalubong sa dalampasigan. Perpekto para sa paglangoy o simpleng pagpapahinga sa ilalim ng araw. O maglakad sa kahabaan ng baybayin habang tinatamasa ang sariwang simoy ng hangin. Dito sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte, ang ganda ng panahon dito. Wala man lang kaulan-ulan at hindi rin ganon kalakas ang hangin kumpara po doon sa Blue Lagoon na pinuntahan natin kanina. Tignan nyo guys kung gaano kapino at kaputi ang buhangin dito. Yan o. Grabe. Kaya po itong Saud Beach ay tinatawag din na Boracay of the North. At dahil nga po sa pagkakaroon nito ng pino at puting buhangin, malinis at malinaw na karagatan, kinikilala po ang Saud Beach bilang isa sa pinakamagandang beach hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kagandahan dito sa Saud White Beach, kalmado lang yung alon ng dagat. Kaya kapag summer dito, kung kayo ay mapupunta, grabe, hindi mahulugang karayom yung mga bumibisita rito na turista para lang makaligo sa magandang dagat dito sa Saud. Kaya kung may pagkakataon po kayo na mabisita ang probinsya ng Ilocos Norte at gusto nyong puntahan ang bayan ng Pagudpud, isama nyo po itong Saud Beach na matatagpuan po dito sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Sulit ang biyahe nyo dito guys. Sinasabing ang pinakamainam na panahon para bumisita dito ay mula Nobyembre hanggang Mayo, kung kailan maaliwalas ang langit at kalmado ang dagat. Mayroong iba't ibang resort at hotel sa paligid ng Saud Beach na nagbibigay ng komportableng tuluyan para sa mga gustong manatili ng mas matagal at namnamin ang ganda ng lugar. Pero higit sa lahat, ang Saud Beach ay hindi lang isang destinasyon. Isa itong karanasang hindi mo malilimutan. Isang patunay na ang tunay na ganda ng Pilipinas ay matatagpuan sa natural nitong anyo. Ang Saud Beach ay isa sa mga pinakamagandang dalampasigan sa buong mundo at isang kayamanan ng Ilocos Norte na dapat mong maranasan. Napuntahan na po natin ang Saud Beach. Marami na tayong mga tourist destination na nabisita rito sa Pagudpud, Ilocos Norte. So ngayon, papunta na tayo ng bayan naman ng Bangi, Ilocos Norte. At pupuntahan natin syempre yung tanyag na Bangi Windmill. So mula dito sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte, magmumotor tayo ng 29 minutes, 18 kilometers. Mararating na natin ang ating destination. Okay, let's go!
Ito na ulit yung arko ng Pagudpod. Dadaan tayo. Hinto muna tayo dito saglit kasi kahapon hindi tayo nakahinto rito eh. Lakas ng ulan kahapon. Okay. Yan, nakalagpas na tayo sa arko ng Pagudpod. Ayan na, unti-unti na lumulubog ang haring araw. Inabutan na ulit tayo ng sunset dito. So dito 19 minutes pa yung magiging biyahe natin. 11 kilometers, time check 4:56 PM, malapit na mag-alas 5. Woo! Sunset! Isa sa gustong gusto kong nakikita tuwing tayo ay nasa biyahe, yung unti-unting paglubog ng araw. Sabi nga nila, chase the sunset. Sa bawat biyahe na ginagawa natin, lagi nating nakikita yung ganitong kondisyon ng kalangitan. Inaabutan tayo ng dilim sa ating biyahe. Sisimula tayo ng maliwanag sa ating biyahe at aabot na rin tayo ng ganito, paglubog ng araw. Kaya halos lahat ng bayan o probinsya na ating nabibisita, inaabutan tayo ng sunset. Alright, right turn tayo dito. Andito na nga pala tayo sa bayan ng Bangi, pagkatapos nating daanan ng bayan ng Pagudpod. 8 minutes, ando na tayo. Yan, dumadaan na tayo dito sa maliit na kalsada tapos may tubig dito sa bawat gilid ng kalsada. Ang gandang pwesto na ito para mag-jogging. Wow. Okay, dumadaan na tayo sa rough road. Ingat lang po tayo dito kasi mayroong maliliit na bato tapos buhangin, medyo madulas. Punta lang natin yung spot dito na makakalapit tayo dun sa mga windmill. Inabot na rin tayo ng dilim. Alright. Ayan guys, nandito na tayo sa Bangi Windmill. Narating na natin. Ito, buhangin na ito, madulas na talaga. Woo! Time check 5:14. Inabot na rin tayo ng paglubog ng araw. Wala na tayo nabot ng sunset. Ganda Dito talaga makakalapit tayo sa mga windmill. Baba muna tayo. At inabot na nga kami ng dilim dito sa Bangi Windmill. Kahit hindi man namin naabutan ng liwanag ng araw, ibang klase pa rin ang tanawin. Ang malalaking windmill, nakahanay sa baybayin. Tila mga higanting bantay ng hilagang hangin. Mula rito, tanaw pa ang dagat. Kalma man o maalon, dagdag ito sa ganda ng tanawin. Habang unti-unting dumidilim, naglalaro ang kulay ng langit sa kahel, bughaw at lila. Isang magandang tanawin sa maaliwalas na paligid ng Bangi. Ang Bangi Windmills ang kauna-unahang wind farm sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Binubuo ito ng 20 wind turbines at nakahanay sa 9 kilometrong baybayin. Gumagamit ito ng malakas na hangin mula sa South China Sea para makalikha ng malinis at renewable energy na bahagi ng power supply sa Ilocos Norte. Isa itong patunay na kayang pagsamahin ang likas na ganda ng kalikasan at makabagong teknolohiya. Okay guys, inaabot na tayo na nag-aagaw ang dilim at liwanag dito sa Bangi Windmills. Pero ang kagandahan naman, naabutan natin yung magandang kulay ng kalangitan dito.
Wala na yung haring araw, hindi natin naabutan yung sunset. Yung mga nakikita natin na windmill habang tayo ay nagmumotor, kung gusto ninyong makalapit doon at makapagpa-picture ng maganda, ito yung magandang spot na pupuntahan nyo dito sa Ilocos Norte, itong Bangi Windmill. Isang solid na paglalakbay na naman ang ating nagawa at sana nagustuhan nyo yung mga napuntahan natin dito sa Ilocos Norte. Kaya po maraming salamat sa inyo sa sumubaybay po ng ating ginawang paglalakbay sa probinsya ng Ilocos Norte. 6 na araw na tayong nasa biyahe. Ngayon ay bababa na kami ng Lawag. Doon ulit kami matutulog dahil kinabukasan naman ay uuwi na kami pa Bulacan. Kaya po, kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. Abangan niyo po yung mga probinsya na ating bibisitahin sa ating ginagawang pag-ikot at ibahagi ang ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.